Ang kwento ng Diyos na nagkatawang tao. Bakit si Jesus ay Diyos? Sa kasaysayan ng Kristyanismo, isa sa mga pinakamahalagang katanungan na kailangang sagutin ay ang identidad ni Jesus. Maraming relihiyon at pananampalataya ang kumikilala kay Jesus bilang isang guro, propeta o banal na tao. Ngunit para sa mga Kristiyano, siya ay higit pa rito. Ang tanong na, si Jesus ba ay Diyos, ay nagiging sentro ng mga talakayan at debate mula pa noong unang siglo. Sa pagpapakilala ng isyung ito, ating susuriin ang mga tekstong biblikal, ang mga katuruan ng sinaunang simbahan, at ang iba't ibang interpretasyon ng mga teologo ukol sa pagka-Diyos ni Jesus. Mahalagang maunawaan ang kahulugan at implikasyon ng sagot sa tanong na ito, dahil ang ating pananaw kay Jesus ay nakakaapekto sa ating pananampalataya, pagsamba at kaugnayan sa Diyos. Samahan mo ako sa isang malalim at masusing pagninilay upang alamin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa tunay na identidad ni Jesus. Siya ba ay Diyos o isa lamang na nilalang na ipinadala ng Diyos? Sa simula, naroon na siya noong wala pa ang mundo, wala pang araw, buwan o kahit mga tao. Naroon na ang Diyos. Sa Biblia, sa aklat ng Genesis, sinabing nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ang kalangitan, lupa, ilog, bundok at lahat ng hayop. Pero sa Juan 1-3, may mas malalim na paliwanag tungkol dito. Sabi, sa simula pa ay naroroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita na tinutukoy dito ay si Jesus. Siya ang kasama ng Diyos mula pa noong simula, at siya rin ang Diyos. Nakakagulat, di ba? Parang mahirap unawain. Pero ang ibig sabihin nito ay si Jesus ay hindi basta tao lamang. Siya ay Diyos na naging tao upang makilala natin siya. Ngayon, isipin mo ang isang sikat na pintor na gumawa ng napakagandang obra maestra. Ang pintor na iyon ay may kakayahang gumawa ng napakahusay na sining. Pero paano kaya kung ang pintor mismo ay naging bahagi ng kanyang obra? Parang ganoon ang ginawa ng Diyos. Si Jesus, bilang Diyos, ay bumaba mula sa langit upang maging bahagi ng ating mundo. Bakit? Dahil gusto niyang ipakita sa atin kung sino siya at kung gaano niya tayo kamahal. Kabanata 2. Ang Diyos na nakikita sa lumang tipan, walang sino man ang makakita sa Diyos ng harapan. Napakalaki at napakabanal niya. Ngunit nang dumating si Jesus, ang Diyos ay nagkaroon ng mukha at pangalan na pwedeng makilala ng tao. Sinabi ni Jesus sa Juan 14, "Siyang, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama." Parang ganito, kung gusto mong malaman kung anong klaseng tao ang isang ama, tingnan mo ang kanyang anak. Si Jesus ay parang salamin ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, salita at mga gawa, ipinakita niya kung sino ang Diyos. Kaya noong mga tao, noong unang panahon, ay nakikita si Jesus. Para na rin nilang nakikita ang Diyos. Isipin mo ang liwanag ng araw. Hindi natin kayang tumingin ng diretso sa araw dahil napakaliwanag nito. Diba? Pero kapag may sinag ng araw na tumama sa lupa, nararamdaman natin ang init. Nakikita natin ang liwanag nito. Ganoon si Jesus. Ang Diyos Ama ang araw, at si Jesus ang liwanag na nararamdaman at nakikita natin. Sa buhay niya, ipinamuhay ni Jesus ang mga katangian ng Diyos: pagmamahal, awa, katuwiran, at katotohanan. Ipinakita niya ito hindi sa salita lamang, kundi sa gawa. Kabanata 3. Ang tunay ng kanyang pagka-Diyos.
ay Diyos ay ang kanyang mga himala. Sino ba ang may kakayahang magpalakad ng pilay, magbigay liwanag sa bulag, o magpabangon ng patay? Si Jesus lang. Ang mga himala niya ay hindi lang basta pagpapakita ng kapangyarihan. Ito'y palatandaan na siya ang Diyos. Sa isang kwento sa Marcos 4:35 hanggang 41, napatahimik ni Jesus ang malakas na bagyo. Sumigaw siya, "Tumigil ka, pumanatag ka." At biglang tumigil ang hangin at ang dagat ay naging kalmado. Nangyari ito habang kasama niya ang kanyang mga alagad sa bangka. Takang-taka sila at sinabi, "Sino ba itong tao na kahit ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya?" Ito ang sagot. Siya ay Diyos. Walang sino man ang may kontrol sa kalikasan maliban sa Diyos mismo. Ang bawat himalang ginawa ni Jesus ay patunay na siya ang may kapangyarihan sa lahat, maging sa buhay at kamatayan. Magbigay ng lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ganito rin ang pag-ibig ni Jesus para sa atin, isang pag-ibig na sakripisyal, walang kondisyon at puno ng biyaya. Kabanata 9, ang kanyang kapangyarihan sa kamatayan. Ang kwento ni Jesus ay hindi nagtapos sa krus. Sa ikatlong araw matapos siyang mamatay, siya ay muling nabuhay. Ang muling pagkabuhay niya ay patunay na siya ay Diyos. Sabi sa unang Korinto 15:55, "Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag?" Walang tao ang may kakayahang bumangon mula sa kamatayan sa sarili niyang kapangyarihan. Ngunit ginawa ito ni Jesus bilang patunay na siya ang anak ng Diyos at may kapangyarihan laban sa kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, pinakita niya na ang buhay na walang hanggan ay posible para sa lahat ng nananampalataya sa kanya. Ang tagumpay ni Jesus sa kamatayan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kung si Jesus ay nabuhay muli, maaari rin tayong magkaroon ng bagong buhay. Hindi na tayo kailangang matakot sa kamatayan dahil alam natin na sa Kanya may buhay na walang hanggan. Kabanata 10, ang Diyos na laging kasama. Bago umakyat si Jesus sa langit, iniwan niya ang kanyang mga alagad ng pangakong ito. "Narito, ako'y kasama ninyong lagi hanggang sa katapusan ng panahon." Mateo 28:20. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Hindi ibig sabihin na mawawala ang mga problema. Ngunit dahil si Jesus ay Diyos, may tiwala tayo na hindi niya tayo iiwan. Siya ang ating gabay, tagapagbigay lakas at sandigan. Kapag tayo ay nalulungkot, naguguluhan, o nawawalan ng pag-asa, maaari nating maalala ang pangakong ito. Kasama mo ako. Isipin mo ang isang bata na natatakot sa dilim. Kapag kasama niya ang kanyang magulang, nawawala ang kanyang takot. Ganoon din si Jesus sa atin. Sa kanyang presensya, may kapayapaan, kalakasan, at pag-asa. Kabanata 11, ang pangakong buhay na walang hanggan. Ang pinakamagandang regalo ni Jesus ay ang buhay na walang hanggan. Sinabi niya sa Juan 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino man ang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Si Jesus lamang ang daan patungo sa Diyos. Bilang Diyos, alam niya ang ating hinaharap. Ang plano niya ay hindi lang para sa panandalian, kundi para sa kawalang hanggan. Gusto niya na makasama tayo sa kanyang kaharian, kung saan wala ng luha, sakit o kamatayan.
Ngunit upang maranasan ito, kailangan nating tanggapin siya bilang ating tagapagligtas. Ang tanong ngayon ay ito: nais mo bang maranasan ang buhay na walang hanggan? Nais mo bang makilala ang Diyos ng lubos? Kung oo, ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya at sumunod kay Jesus. Kabanata 12. Si Jesus, ang hari ng lahat. Sa buong ministeryo ni Jesus, ipinakita niya na siya ang hari, hindi lamang ng Israel, kundi ng buong sanlibutan. Ngunit ang kanyang kaharian ay kakaiba. Hindi ito kaharian ng pilak at ginto. Ang kanyang trono ay nasa puso ng mga naniniwala sa kanya. Sinabi niya sa Juan 10:36, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Ang pagiging hari ni Jesus ay makikita sa kanyang mga gawa. Pinangunahan niya ang mga tao hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal. Pinakita niya ang tunay na kapangyarihan sa pagpapakumbaba, gaya ng ginawa niya nang hugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Juan 13:12-17. Sino bang hari ang gagawa ng ganito? Tanging si Jesus, ang hari ng mga hari, ang nagpakita na ang tunay na lider ay isang tagapaglingkod. Nang siya ay pumasok sa Jerusalem sakay ng isang asno, tinanggap siya ng mga tao bilang hari, sumisigaw ng Hosana. Mateo 21:9. Ngunit ang kanyang pagkahari ay hindi na uwi sa koronang ginto, kundi sa koronang tinik. Sa krus, ipinakita niya na ang tunay na hari ay handang mamatay para sa kanyang mga nasasakupan. Ang pangako ng kanyang pagbabalik. Bago umakyat si Jesus sa langit, nag-iwan siya ng mahalagang pangako. Ako ay babalik. Juan 14:3. Ang kanyang pagbabalik ay nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng nananampalataya sa kanya. Sa kanyang muling pagdating, dadalhin niya ang kanyang mga anak sa isang lugar na puno ng kapayapaan at kaligayahan. Sa aklat ng pahayag, inilalarawan si Jesus bilang hari na babalik na may kaluwalhatian. Sinabi sa pahayag 11 at 16, may nakasulat sa kanyang balabal at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang pagbabalik niya ay magdadala ng katarungan sa lahat. Wawakasan niya ang kasamaan at itatatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Isipin mo ang isang mahal mo sa buhay na nangako na babalik. Hindi mo ba siya hihintayin nang may pananabik? Ganoon din dapat ang paghihintay natin kay Jesus. Hindi natin alam ang araw o oras, pero sigurado tayong siya'y babalik. Ang pag-ibig na walang hanggan. Isa sa pinakamalalim na dahilan kung bakit si Jesus ay Diyos ay ang kanyang pag-ibig na walang hanggan. Sa Roma 8:38-39, sinabi ni Apostol Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Ang pag-ibig ni Jesus ay higit pa sa anumang bagay na maaaring maranasan natin sa mundo. Ang kanyang pag-ibig ay walang pinipili. Mahal niya ang mahirap at mayaman, mabuti at makasalanan. Pinatunayan niya ito ng kanyang sabihin, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa habang siya'y nakapako sa krus. Lucas 20:3-34. Sino ang kayang magmahal ng ganoon kalalim? Tanging Diyos lamang. Ang pag-ibig ni Jesus ay nagdadala ng kagalingan sa nasugatang puso. Ito ang pag-ibig na nagbibigay ng kapayapaan, lakas at kalayaan mula sa takot. Hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin.
nagbibigay ng Espiritu Santo. Bago umakyat si Jesus sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Ipapadala ko ang taga-aliw, ang banal na Espiritu." Juan 4:26. Ang banal na Espiritu ay patunay na si Jesus ay Diyos. Ibinigay niya ito upang manatili siya sa puso ng lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng lakas sa ating mahihinang sandali. Siya ang nagbibigay ng gabay sa ating desisyon, nagdadala ng kapayapaan sa ating kaguluhan, at nagpapaalala ng mga salita ni Jesus. Siya ang palaging kasama ng bawat Kristiyano, kaya't kahit hindi natin nakikita si Jesus sa pisikal na anyo, nararamdaman natin ang kanyang presensya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Si Jesus ay hindi lamang hari, guro o manggagawa ng himala. Siya ang ating tagapagligtas. Ito ang pinakapuso ng kanyang misyon, ang iligtas tayo mula sa kasalanan. Sinabi sa Mateo 1:21, siya'y papangalanang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang pangalan ni Jesus mismo ay nangangahulugang ang Diyos ay kaligtasan. Ang kasalanan ay parang isang mabigat na kadena na nagpapahirap at naglalayo sa atin mula sa Diyos. Sa halip na hatulan tayo, pinili ni Jesus na akuin ang ating parusa. Sa krus, sinabi niya, "Tapos na." Juan 11:30. Ang kanyang kamatayan ang nagbayad ng ating utang, at ang kanyang muling pagkabuhay ang nagbigay sa atin ng bagong buhay. Bilang tagapagligtas, si Jesus ay hindi lamang nagligtas mula sa parusa ng kasalanan. Iniligtas din niya tayo mula sa kapangyarihan nito. Kung susunod tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng lakas upang talikuran ang kasalanan at mamuhay ng may kabanalan. Hindi ito madali, pero kasama natin si Jesus sa bawat hakbang. Kabanata 17, ang pagpapakita ng kababaang loob. Bagamat si Jesus ay Diyos, pinili niyang maging tao at mamuhay sa gitna ng karaniwang mga tao. Sinabi sa Filipos 2:6-8, bagamat siya'y Diyos, hindi niya itinuring na kailangang manatili siya bilang Diyos. Sa halip, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging tulad ng isang alipin. Ang kababaang loob ni Jesus ay maliwanag sa kanyang bawat kilos. Nang siya ay ipanganak, hindi siya pinanganak sa isang palasyo, kundi sa isang sabsaban. Hindi siya pumili ng marangya o makapangyarihang buhay. Pinili niya ang simpleng buhay, ang buhay ng isang karpintero. Ang pinakamagandang halimbawa ng kanyang kababaang loob ay nang hugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Juan 13:14-15. Sa kultura noon, ito ay gawain ng isang alipin. Ngunit ginawa ito ni Jesus upang ipakita na ang tunay na lider ay naglilingkod. Ipinakita niya na kahit siya ang Diyos, handa siyang magpakumbaba para sa kapakanan ng iba. Ang pagtuturo tungkol sa pag-ibig, ang mensahe ni Jesus ay umiikot sa pag-ibig. Sinabi niya sa Juan 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, magmahalan din kayo. Ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang sa mga kaibigan, kundi pati sa mga kaaway. Sinabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa iyo. Mateo 5:44. Ang kanyang pag-ibig ay praktikal. Nang makita niya ang gutom, pinakain niya sila. Nang may umiiyak, pinatahan niya sila. Nang may nagkasala, tinanggap niya sila ng may kapatawaran.
Sa kwento ng babaeng nahuli sa pangangalo niya, Juan 8:1-11, hindi niya hinatulan ng babae. Sa halip sinabi niya, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Sa kanyang pag-ibig, tinuruan niya tayong magmahal ng walang kondisyon. Sinabi niya, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa mag-alay ng buhay para sa kanyang kaibigan. Juan 15:33. At ito mismo ang ginawa niya. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang pagbibigay ng bagong buhay. Ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay hindi lamang pinapatawad sa kasalanan, kundi binibigyan din ng bagong buhay. Sinabi niya sa Juan 10:30, "Ako'y naparito upang kayo'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng masagana." Ang bagong buhay na ito ay isang buhay na puno ng pag-asa, kapayapaan at layunin. Hindi ito nangangahulugan na mawawala ang problema, pero magkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang lahat dahil kasama natin si Jesus. Marami ng tao ang nakaranas ng pagbabagong buhay dahil kay Jesus. Ang mga dating alipin ng bisyo ay naging malaya. Ang mga dating puno ng galit ay natutong magpatawad. Ang mga nawalan ng direksyon ay nakahanap ng layunin. Ganito ang kapangyarihan ng bagong buhay na ibinibigay ni Jesus. Ang pagtawag sa bawat isa si Jesus ay hindi dumating para lamang sa isang grupo ng tao. Ang kanyang mensahe ay para sa lahat. Sinabi niya sa Mateo 28:29-20, "Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng aking iniutos." Ito ang kanyang tawag sa atin. Sundan siya at ibahagi ang kanyang pag-ibig sa iba. Ang pagiging tagasunod ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya. Ito rin ay tungkol sa paggawa. Tayo ay tinawag upang maging liwanag sa mundo at asin ng lupa. Mateo 5:13-14. Kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus, bahagi ka ng misyon na ito. Ang kanyang pagmamahal at kabutihan ay hindi dapat manatili lamang sa iyo. Dapat itong maibahagi sa iba upang mas maraming tao ang makakilala sa kanya. Si Jesus, ang mabuting pastor. Isa sa mga pinakamagandang larawan na ginamit ni Jesus upang ipakita ang kanyang pagmamahal ay ang pagiging mabuting pastor. Sinabi niya sa Juan 10:30, "Ako ang mabuting pastor." Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Bilang mabuting pastol, inaalagaan niya tayo tulad ng isang pastol na nagmamalasakit sa kanyang mga tupa. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Sinabi niya, "Nakikilala ko ang aking mga tupa at ako ay nakikilala nila." Juan 10:9. Isipin mo ang isang pastol na handang gawin ang lahat upang protektahan ang kanyang mga tupa. Kapag may isa sa atin na naligaw, hinahanap niya tayo. Sa talinghaga ng nawawalang tupa, Lucas 15:4-7, iniwan ng pastor ang 99 na tupa upang hanapin ang isa. Ganito tayo kamahal ni Jesus. Hindi siya titigil hanggat hindi tayo nakababalik sa kanyang piling. Ang kanyang pagiging mabuting pastol ay patunay na siya ang Diyos na nagmamalasakit at hindi nagpapabaya. Kung magtitiwala tayo sa Kanya, masusumpungan natin ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at katiyakan sa gitna ng kawalan.
Diyos na nagpapagaling si Jesus ay hindi lamang nagpagaling ng mga pisikal na karamdaman noong siya'y nasa lupa. Hanggang ngayon, siya ang Diyos na nagpapagaling ng ating mga sugat, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa ating puso at kaluluwa. Sinabi sa Isaias 53:5, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Maraming kwento sa Biblia ang nagpapakita ng kanyang kapangyarihang magpagaling. Pinagaling niya ang mga bulag, pilay, at may sakit. Sa isang pagkakataon, isang babae na 12 taon nang dinurugo ang humipo lamang sa laylayan ng kanyang damit at siya ay gumaling. Mateo 22. Ngunit higit pa sa pisikal na kagalingan, pinapagaling niya ang ating kaluluwa. Kapag tayo'y puno ng takot, nagbibigay siya ng kapayapaan. Kapag tayo'y puno ng galit, tinuturuan niya tayong magpatawad. Kapag tayo'y nalulungkot, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Ang kagalingan na mula kay Jesus ay buo at kumpleto, hindi lamang para sa katawan, kundi para sa kabuuan ng ating pagkatao. Ang Diyos na may autoridad si Jesus ay may autoridad sa lahat ng bagay. Nang siya'y nasa lupa, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan hindi lamang sa mga himala kundi pati sa kanyang salita. Sinabi sa Mateo 7:29 na nagturo siya na may autoridad, hindi tulad ng mga guro ng batas. Ang kanyang autoridad ay hindi limitado sa lupa. Sinabi niya sa Mateo 28:18, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naibigay na sa akin. Nangako siyang gagamitin niya ang kapangyarihang ito upang protektahan at gabayan ang kanyang mga tagasunod. Ang kanyang autoridad ay nagbibigay ng katiyakan sa atin. Kapag sinabi niya na may kapatawaran, sigurado tayong may kapatawaran. Kapag nangako siyang magbibigay siya ng buhay na walang hanggan, ito ay mangyayari. Dahil siya ay Diyos, ang kanyang salita ay totoo at maaasahan. Ang Diyos na laging tapat. Isa sa mga katangian ni Jesus na nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos ay ang kanyang katapatan. Sinabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan. Hebreo 13:5. Ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman nababali. Sa buong kwento ng Biblia, makikita natin ang kanyang katapatan sa kanyang bayan. Kahit paulit-ulit silang nagkasala, hindi sila iniwan ng Diyos. Nang dumating si Jesus, pinatunayan niya ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Hanggang ngayon, si Jesus ay nananatiling tapat. Kapag nanalangin tayo, palagi siyang nakikinig. Kapag tayo ay nagkakamali, handa siyang magpatawad. Kapag tayo ay nanghihina, siya ang ating lakas. Ang kanyang katapatan ay hindi nakabatay sa ating kakayahan o kabutihan. Ito ay nakabatay sa kanyang likas na kabutihan bilang Diyos. Ang Diyos na nagtuturo ng layunin. Hindi lamang tayo iniligtas ni Jesus para sa buhay na walang hanggan. Binigyan din niya tayo ng layunin dito sa lupa. Sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo 11:28. Ngunit pagkatapos ng kapahingahan, binibigyan niya tayo ng misyon. Ang bawat tao ay may natatanging layunin na itinakda ng Diyos. Kung si Jesus ang sinusundan natin, matutuklasan natin ang layuning ito. Ang kanyang mga turo ay nagbibigay direksyon kung paano natin dapat ipamuhay ang ating buhay na may pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Si Jesus ang ating gabay. Hindi natin kailangan
namamanga sa dilim. Sa kanyang liwanag, malalaman natin ang tamang landas na tatahakin. Chaki, Shkiki. Ang walang hanggang kaharian ni Jesus. Si Jesus ay hindi lamang isang guro, tagapagligtas o propeta. Siya ay hari ng isang walang hanggang kaharian. Sinabi niya sa Juan 10:30, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito." Hindi ito pisikal na kaharian na may mga kastilyo at trono. Ang kaharian niya ay nasa puso ng mga naniniwala sa Kanya. Ano ang kaharian ng Diyos? Ito ay isang lugar kung saan ang Kanyang kalooban ang nasusunod. Isang lugar ng kapayapaan, katuwiran, at pagmamahal. Nang dumating si Jesus, ipinakita niya kung paano mamuhay bilang bahagi ng Kanyang kaharian. Sa pamamagitan ng Kanyang mga turo at halimbawa, inanyayahan niya ang lahat na maging bahagi nito. Ang kaharian ni Jesus ay hindi limitado sa panahon. Sa pahayag 11 at 15 ng umaga, sinabi na ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo, at siya ay maghahari magpakailanman. Ang mga naghahari sa mundong ito ay nawawala, ngunit ang kaharian ni Jesus ay walang katapusan. Kung pipiliin nating sumunod sa Kanya, tayo rin ay magiging bahagi ng kahariang ito. Ang pagiging bahagi ng Kanyang kaharian ay nangangahulugan ng pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban, pagmamahal sa kapwa, at pagkilala sa Kanyang awtoridad bilang Diyos. Shaki. Si Jesus ang ating kaibigan. Bagamat si Jesus ay Diyos at Hari, pinili niya rin tayong maging Kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa Juan 15:15, "Hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinatawag ko kayong mga kaibigan." Ano ang ibig sabihin ng pagiging kaibigan ni Jesus? Una, siya ay laging nandyan para sa atin. Hindi siya kailanman lumalayo, kahit sa ating pinakamadilim na sandali. Pangalawa, siya ay handang makinig sa lahat ng ating mga saloobin. Sa panalangin, maaari nating sabihin ang lahat ng ating nararamdaman at siguradong naiintindihan niya tayo. Pangatlo, si Jesus ay mapagkakatiwalaan. Hindi siya kailanman nagtataksil. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. At higit sa lahat, bilang kaibigan, ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa atin. Sinabi niya, "Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa mag-alay ng buhay para sa Kanyang mga kaibigan." Juan 15:33. Hindi lahat ay magkakaroon ng perpektong kaibigan sa mundong ito. Ngunit kay Jesus, mayroon tayong kaibigang hindi nagkukulang. Siya ang ating sandigan, kasama at gabay. Si Jesus, ang Diyos na nagbigay ng buhay. Ang buhay na ibinibigay ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa pisikal na buhay, kundi sa masaganang buhay na puno ng layunin at walang hanggan. Sinabi niya sa Juan 10:30, "Ako'y naparito upang kayo'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng masagana." Ano ang ibig sabihin ng masaganang buhay? Hindi ito nangangahulugan ng kayamanan o kasikatan. Ito ay buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan at kasiyahan na nanggagaling sa relasyon natin sa Diyos. Kapag si Jesus ang nasa gitna ng ating buhay, kahit sa gitna ng mga problema, mararamdaman natin ang Kanyang presensya na nagbibigay ng kapanatagan. Higit pa rito, si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinabi niya sa Juan 11:30,
Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya ay mamatay, ay mabubuhay. Ang buhay na walang hanggan ay regalo para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Ang tanong, tinatanggap mo ba ang buhay na inaalok ni Jesus? Ang kailangan lang gawin ay manampalataya sa Kanya, tanggapin siya bilang tagapagligtas at sumunod sa Kanyang kalooban. Ang Diyos na may plano para sa atin. Bilang Diyos, si Jesus ay may perpektong plano para sa bawat isa sa atin. Sinabi niya sa Jeremias 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang plano ng Diyos ay hindi palaging madali o naiintindihan agad. Minsan, dumarating ang pagsubok at tanong sa ating buhay. Ngunit ang kailangan lang natin ay magtiwala na ang plano niya ay laging para sa ating kabutihan. Si Jesus ang ating gabay sa paglalakbay na ito. Kapag nalilito tayo, magtiwala tayo sa Kanyang salita. Kapag nanghihina tayo, humingi tayo ng lakas sa Kanya. Hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Ang plano niya ay mas mataas kaysa sa ating inaakala at laging puno ng pag-asa. Ang Diyos na naghihintay sa iyo. Sa huling kabanata ng ating kwento, nais ni Jesus na malaman mo ito. Mahal na mahal ka niya. Kahit anong nagawa mo sa iyong nakaraan, handa siyang tanggapin ka. Siya ay Diyos na naghihintay sa iyong paglapit. Sinabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Si Jesus ay hindi malayo. Siya ay laging malapit, handang makinig, magpatawad, at magbigay ng bagong simula. Ang tanging kailangan mong gawin ay lumapit at manampalataya sa Kanya. Ang kwento ni Jesus ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay kwento ng pag-ibig na patuloy na umaabot sa atin ngayon. Kung bubuksan mo ang iyong puso sa Kanya, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Kanyang pagmamahal, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Si Jesus ay Diyos, ang Diyos na lumikha, nagligtas, at nagmahal sa atin ng lubos. Ang tanong ngayon ay, paano mo tutugunan ang Kanyang tawag? Siya ay naghihintay sa iyong sagot. Ang kwento ni Jesus ay hindi nagtatapos dito dahil ito ay nagpapatuloy sa buhay ng bawat isa na tumatanggap sa Kanya. Sana'y ang mga kabanatang ito ay maging gabay mo sa mas malalim na pagkakilala sa Diyos na nagkatawang tao. Tanggapin mo siya at hayaan siyang baguhin